Kamusta po muli mga kababayan? Hello po. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Happy New Year po muli. Happy New Year po mga kababayan. Nagbabalik po inyong likod, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Bago po tayo mag-upisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang bansa o sulok ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po pag-usapan po natin. Nakakatawa po. Natatawa lang po ako dito sa sa isang komento ni Manong Ted na talaga po yatang kung iisipin natin, napapanahon na dahil napakarami na po at napakalaki na ng pagbabago ng ating bansa. Lalo po nung naging bagong Pilipinas, di po ba? Talagang lumaganap yata ang korupsyon lalo sa kaperahan na natutuklasan po ng mga Pilipino. At ganoon din po si Ted Pailon, natutuklasan din po niya ang mga nangyayari po sa ating kaperahan. At ngayon po, meron po siyang suggest, mga tambay. Nag-suggest po at meron po suggest yata ang Manong Ted na pati po yata ang pera ay plano yatang baguhin. At may plano rin po at may suggestion po ang Ted Pailon kung anong klaseng logo ang nababagay daw po sa panahon po natin ngayon sa ating kaperahan. Kung anong klaseng logo o picture ang dapat daw ilagay sa ating pera. At pag-usapan din po natin yung sobra po kahit anong galaw at kung ano nakikita sa Vice President ay talagang binabanatan po. Talagang natatakot na po yata sila dahil nalalapit na po yata o malapit na yata umupo ang Vice President. Kaya po ganun yata. Talagang doble-doble po ang kayod sa paninira po yata nila. Konting galaw, lahat po ng kilos ng Vice President, kung ano man ang nakikita nila sa Vice President, ay nilalagyan po nila ng issue. Sobra po. Pero sa pamahalaan, wala po silang nakikitang issue sa pamahalaan, lalo sa ating kaperahan. Umpisahan po natin yung suggestion po ni Manong Ted, mga katambay. At isunod po natin yung vlogger na walang lubay po, na talagang doble kayod po sa banat sa Vice President. Ito po, umpisahan po natin mga kababayan, si Manong Ted. So, yung nga, mas maganda ho yung ating, kumbaga, ano bang tawag doon? Sarili nga natin. Kasi kakaiba pong ating species nga dito. oh, iba-iba. Kaya, Iba yung buaya natin, ha? Kakaiba ang species nito. Dito sa Marami kasi yan. Pilipinas. Di ba yung may mga species ng mga buaya doon sa Amazon area? Iba-iba yan, eh. Sa atin kasi kakaiba talaga. Kasi nagsisimula sa baboy, nagiging ahas, tapos nagiging buaya. Iba nga naman daw po ang mga species sa atin, di ba? Nagmumula sa baboy tapos nagiging ahas at sa bandang huli buhaya na. Mga tama, ituloy po natin. Nakakatawa itong gustong suggestion ni Manong Ted. saan zoo matatagpuan yan? Oo, ha? Oo. Tapos kapag yun po ating inilagay dito sa pera natin na polymer, babaguhin na natin, no? Oo, yung Alin ang nakalagay babaguhin? dito. Kumbaga, Republika ng Pilipinas, no? Oo, kasi dito pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Oo. Yun. Oo. Ano gusto mo baguhin dyan? Isinusumpa ang bayan na ang Diyos ay pera. Kaya katambay isinusumpa raw ang bayan dahil ang Diyos ang pera. Mukhang matindi patama ni Manong Ted, mga katambay. Hindi kaya patama ito sa mga politikong korap? Di kaya, mga kababayan, na ang Diyos na po ay pera. At nakikita po natin ang nangyayari po sa kaperahan. At sumasabog po, pati po sa ating mga reserve na kagintuan yata ay nawawala. Grabe po, mga kababayan. Talaga to si Manong Ted, kung bumanat wagas Gusto mong baguhin yun? Oo, yun na ilagay. Bakit naman? Masyado namang ano yun? Negative naman masyado. Oo.
Sinusumpa ang bayan na ang Diyos ay pera? Kasi dito pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Oo. Pinagpapala yung bayan kapag Diyos ang Panginoon. Amen. Totoo yan. Opo, pero isinusumpa ang bayan kapag ang Panginoon ng mga leader ng bayan ay pera. Alam mo, Diba? kanina pa po niya tinitignan yung 1,000 piso. Akala ko kung bakit seryoso siya. Wala na nga yung mga bayani natin. Oo. Yun nga, oo. Umaalma nga ang Pinapalitan na iba. nga dapat. Oo, pinapalitan. Sa totoo lang ha, dapat talaga buhaya eh. Tsaka sa pinaka, di ba meron ng 5,000? Meron na? Meron na. Oo, dapat talaga buhaya ang ating Meron na ba? pinakamalaking pera. 5,000? Wala pa daw. Oo. Tapos dalawa silang buhaya magkatapat. May babae tsaka lalaki. Ang iba nakabarong at saya. Ang isa Ay! Ayun, mga kababayan, kayo ano gawang Ito yung mga tambay. Yun daw po ang tamang ilagay sa panahon po natin ngayon. 3 buhaya daw po. Meron daw magkaharap. Tapos yung isa raw po, babae, nakasaya. Ibang klase, no? Sino kaya yung pinatatamaan ni Manong Ted? Yan po, mga tambay, ang nakakatuwa po na binanggit at doon po sa kanyang programa, si Manong Ted, na meron po siyang idea kung susundin po ito ng pamahalaan na ang ipalit daw po doon sa logo ay buhaya. Tatlo pong buhaya. Yung isa ay nakasaya daw po. Tapos yung dalawa ay magkaharap. Ibang klase. Kaya nga po daw kung daw talagang ang Diyos ang inuuna ng bayan, ay pinagpapala ang bayan. Pero pagka inuuna daw po ay pera, ang Diyos ay pera, ay talagang ang pupuntahan ng bayan ay kumunoy. Siyempre, bagsak. Kaya dito po sa tinura ni Manong Ted, ay babatikusin po siya rito, mga kababayan. Babatikusin po siya rito at talagang baka po siya pag-usapan at lalo po ng mga politiko na masasaktan, mga kababayan. Dahil nga po, may patama po siya at nagbitaw pa siya ng patama sa mga buhaya, mga kababayan. Nakita po natin, dati baboy, naging ahas, may mga baboy, naglalakihan kasi yata sumusobra laki. Tapos naging ahas, tutuklawin ka, di ba? Bigla ka na lang tutuklawin ng mga ahas. Tapos ngayon, mga buhaya naman daw. Dahil laganap po ang korupsyon yata sa ating bansa, mga tama. Isang damukal na korupsyon ang talagang natutuklasan ng mga Pilipino, mga kababayan. Ayan po, ang unang nakakatawa na pwede po talagang mangyari sa ating panahon ngayon. Realidad. Talagang laganap po yata dahil sinasabi nga ni Manong Ted, napakaraming buhaya sa ating bansa, mga katamay. Napakaraming buhaya. At ito naman po, komentohan naman po natin itong isang vlogger na talagang ito yata talaga totoo yata sinasabi ni Banat Bay Kailangan talaga nakatuto ka lang doon sa kumpas at kung sino ang nagbabayad yata sa iyo, mga tabay, ng malalaki. At talagang pati nung nakaraan talagang pinag-isipan na po na masama yung bandage o yung benda sa kamay ng Vice President. At ito po ay tato. Nagpatanggal po siya ng tato at talagang minasama na po. At kung ano-ano na po ang inisip ng vlogger na ito dito po sa Vice President. At sinasabi daw po na umandar na naman daw po ang topak. Tinopak na naman daw po ang Vice President. Tinopak na naman daw po ang Inday Sara. Ibang klase po. Talagang pinag-iisipan po na may depresya ang Vice President. Ito po yung kanyang tawa ng tawa na talagang may pangkukutya po talaga sa Vice President ang taong ito. At minasama niya po. Ito po, pakinggan po natin itong vlogger. Sorry. Ito nga po pala, sandali. Set ko lang po para may sounds, mga kababayan. Ito yung tato na sinasabi ng vlogger. Ito po. Nagpa-erase daw siya ng tato. Tapos yung tato, ayan, ang liit. Niloloko niyo ba kami? Ito yung tato, kagalinggit.
Tapos buong braso mo yung nakabalot. Yung ganitong balot, hindi mo yan ginagawa para sa mga tattoo. Ginagawa ho yan sa bali or sprain. Hindi lang yan nagpabura ng tattoo. Baka kinalkal niya yung tattoo niya. Mukhang nagkaroon na naman ng episode si Psycho Sarah. Nagulat ako dito, Kasi, di ba napansin na natin to? Napansin na natin to. Tingnan niyo po, napakarami niyang pinapansin sa Vice President at sinabihan niya pa ng psycho. Ang psycho Vice President, mga katamba. Ibang klase. Doon nga sa sinasabi nilang pinakalat nila na may psycho o problema sa pag-iisip ang Vice President. Hinamon na nga niya lahat yan Lahat po nang nag-aakusa sa kanya na siya ay may depresya sa pag-iisip. Di ba hinamon niya? Magpapatest siya live sa Luneta. Ang gusto niya live di ba? Na talagang actual. At isasama po ang drugs testing. Kailangan po magpa-drug testing silang lahat. Kasama na yung sinasabing psycho na yan. Yung pag-iisip ni Vice President Sara Duterte. Pero wala naman pong humamon dyan Wala. Tahimik lahat. Baka itong vlogger na ito, sana po hamunin din. Magpa-drug testing kaya itong vlogger na ito. Hindi kaya may tama rin kaya ito sa droga? Hindi kaya. Nagtatanong lang si Kamanong. At yung bandage po, pinakailaman niya. Kung balutan man ng Vice President yun, kung ano man ang gawin niyang balot doon, wala ka nang pakialam doon. Una-una, katawan niya yon, braso niya yon. Kung lagyan niya may protection para hindi para po maproteksyonan. Dahil nung time na yon, pupunta po sila o pupunta rin siya para doon sa gift giving, di ba? Yung gift giving po nila sa Davao. Sa dami po ng tao makakahalubilo po ng Vice President. At bagong erase o tanggal yung kanyang tattoo na sinasabi po. At mismo ang Vice President ay sinabi naman po, kasi nakita po sa video, pati yung anak nagtanong at sinabi nga nagpatanggal siya ng tattoo. Isa pong protection po yun protection sa dami ng tao at bagong erase o tanggal. Siyempre po, baka pasukin po yon ng bakterya. Di ba? Protection po yun Kaya dinamihan niya na yung balot nun. Kasi sa dami ng isang Vice President na popular, lalo sa Davao, ay minamahal sila ng mga Davaoenyo. Marami pong hawak sa kanya ron, hindi po mapipigilan yun. Di ba? At yung crowded. At baka mahirap na siyempre, malagyan pa ng mga bakterya yun o virus. Pagka yun po masyadong naka-expose. Di po ba? Pero dito po sa mga vlogger na ito, talagang hahanapan po nila ng paninira. Pero kung sa totoo lang, kung hahanapan mo ng paninira at talagang hahanapan mo talaga ng totoo na issue ng bayan. Yung issue, hindi kasi issue ng bayan itong tattoo Yung bandage, hindi po issue ng bayan yan Ang issue ng bayan, ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon, lalo sa ating kaperahan. Di po ba? Napakarami kasing issue ang bayan, lalo sa kaperahan. Yung budget pa lang na ginawa sa BICAM, na nagkakaproblema na po. Pati po ang ating mga retired men in uniform, talagang hindi po magustuhan ang ginawa po nila. Budgeting nitong 2025 kasi pati po ang kanilang mga pension ay nanganganib dahil sa laki po ng binawas. Di po ba? At yung mismong health system po natin na nakakatulong po sa ating mga kababayan, sa atin po, lalo po sa ating mahihirap, yung PhilHealth na tanggalan mo ng subsidy ng 75 billion, hindi po nila tinatapik yon. At yung binawas po na pera sa PDIC, yung ating pong proteksyon sa ating mga bangko, ay hindi po malaking issue po sa vlogger na ito. Nabawasan mo po ng 117 billion, mga tambay. Ito po yung pinaka-insurance po natin ito. At talagang wala pong ginagawa po ritong pagsusuri o hindi man lang binablog nitong vlogger na ito. Nakatutok lang po sa Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. At yung sa pera sa PhilHealth at yung pera po ng ating bangko, mga tambay, ay talagang nagkakaproblema na. Yung sa bangko natin, di po ba? Sa DBP at saka yung ating Clan Bank na nagkakaproblema na po dahil po kinuhanan po ito napakalaking pera ng Maharlika Fund, mga katambay. Malaking issue po yan.
pagpatuloy po natin ang paninira ng vlogger, mga tambay. Konting kwento, konting konting story time. Ito kasi naganap. Nagkaroon nun ng gift giving sa Davao City, di ba? Kung naalala nyo pa. Nagkaroon nun ng gift giving. 50,000 daw ang pinamigyan ng gifts, 50,000. Pero iba-iba. May mga reports na hindi na umabot ng 50,000, may sinabing 150 people lang o 150 GCs, ganon. Tapos may mga reports din na pinost ko kanina sa Facebook. May mga reports din na ang yung mga pumunta daw ay hindi mga taga Davao City pero hatak from other places. So mostly mga badyaw daw ang sabi. So, iba-iba yung report. But let's be generous since it is Christmas time and almost New Year. Sabihin na natin na 50,000 talaga. Ako nga mga kotsero, simple lang naman ang logic sa akin yan eh. Kung ang excuse kasi ng mga DDS, tradition na raw ng mga Duterte yan, every year nagbibigay talaga sila sa kanilang mga constituents ng gifts with cash. Gifts with cash, guys! Gifts with cash every year. Tradition na yan! Walang masama dyan. This is a Christmas tradition. Wow! Ang ganda-gandang pakinggan. Pero alam nyo mga kotsero, kahit Christmas tradition pa yan, wala akong pakialam. Kapag ikaw ay politiko at namimigay ka ng pera, isa lang ibig sabihin nun. Kasi huwag ng ayuda yan o hindi, isa lang ang ibig sabihin nun. Basta politiko ka. Buti sana kung DSWD ka di ka naman DSWD. Kahit sino yan. Kahit pa si PBBM yan eh. Basta politiko ka at nabibigay ka ng pera, it's part ayuda and it's part pabida. Para nga naman maalala ka, diba? Uy, bawa ko yung kandidato. Uy, si Consigliere tumingin ng pera yan, boto natin siya sa eleksyon. Uy, si Cynthia Villar, binigyan kami ng lupa, iboto na siya sa eleksyon. Uy, si Dan Fernandez, titriplihin daw yung ayuda sa atin, boto na siya sa eleksyon. Ganon. Discarding politiko ho talaga yan. Pabida ho talaga yan. So, itong mga Duterte, huwag silang maglinis ng kanilang mga sarili. Gawain din nila yon. Yung nakaw nilang pera, ibabalik nila pang palakas sa eleksyon. Tinawatambay, nagbintang na naman siya, nakaw daw na pera. Napakagaling po nila magbintang agad. Yung bintang ka ng bintang na wala ka namang pruweba na yung pinamimigay do'y nakaw. Di po ba? Napakabait lang po ng mga Duterte no? Hindi po sila kasi onion skin ang mga Duterte. Kung ito po'y katulad lang po nung ibang senador na naging senador na talagang napakahusay at napakagaling, lalo po sa mga magsampa ng kaso ng libel, yari po ito, mga kababayan. Vote buying na. Eto si Digong, sabi niya nung nakaraan. Fast forward natin dito sa issue ng ito po. So sa akin, mga kotsero, nung una ko naisip, baka nagmomotor, nasimplang, na-sprain. Oo. Kasi syempre minsan, aanga-anga ka, pag sumimplang ka, tutukod mo yung kamay mo, o di na-sprain ka na agad, di ba? O balay natin, active, di ba? Malay natin, active, o athletic, o baka may sinuntok, di ba? Nagbo-boxing siya, titraining siyang boxing, pampapayat, kumapayat na si Sara. Kumapayat si Sara, in fairness. O, buti pa siya, sana all. Malay natin, nagkamali ng suntok, pag suntok na gano'n, bumaligo yung braso, hindi natin alam kung bakit, pero sinasabihin natin gano'n. Kaso mo, mga kotsero, nung tinanong siya kung bakit siya may benda, it does not make sense. Ito yan Ito yung kumain sila ng dalawa lang sila sa lamesa pero isang buong lechon. Kamusta naman? Sarap naman ang buhay na itong mga to. Isang buong lechon para sa dalawang tao. Panoorin natin to. Itong sabi. Yan. Narinig nyo? Nagpa-erase daw siya ng tattoo. Tapos yung tattoo, ayan, ang liit. Niloloko nyo ba kami? Ana-anang tibaklong. Wait lang, ako may mga tattoo ako sa katawa. Obvious ba? Ayan. Meron ako dito. Isang buo yan. May tattoo ako sa katawan. Alam mo naman siguro ang feeling ng tattoo. Alam mo rin ang feeling ng tinatatuan. Alam ko rin ang di pa ako nakapagpatanggal, so I'm not sure. Pero really, buong braso mo, tattoo? Buong braso ang kinas para sa kalinggit na tattoo? Kita nyo mga tambay, malaking issue na po sa taong ito, yung tattoo.
doon na po siya bumanat ng bumanat sa tato, mga katambay. At talagang matindi po talaga ang galit nito. Yata sa pera. Sa pera po yata galit ito, mga katambay. Kung magkano po yata ang natatanggap nito, yun din po yata ang ibabanat nito. Di kaya, mga kababayan, nakita niyo po, pinakailaman niya na yung tato nung Vice President, yung kanyang pagpapatanggal, pati yung pagbabandage, yung pagpacover na protection sa kanya, dahil nga pwedeng ma-infection ito. Di ba? Pwedeng ma-infection po yan eh. Dahil po yan may ginagamitan po ng karayom yan, di ba, mga kababayan? Pero dito sa vlogger na ito ay napakarami niya po. At pati po yung sinasabi niya po, mga kababayan, pati yung gift giving ay pinintasan niya rin po. At pinagbintangan niya pa na yun daw pong pera na yun ay yung mga ninakaw daw po ng mga Duterte ang ginamit daw po doon, mga kababayan. Talagang antimano po ninakaw ng mga Duterte. At sinasabi niya raw po, pagka politiko raw po nagpapamigay, ay talagang yun daw po ay parte ng isang parang vote buying, mga katambay. Dahil nga, maaalala mo daw po ang politiko na nagpapamigay, mga kababayan. Pero, hindi naman niya po sinabi na mas malaki magpamigay po ang mga politiko, mga katambay. At kahit po hindi Pasko, ay panay po ang pamimigay ng mga politiko, mga kababayan, di ba? Ibang klase po magpamigay ang mga politiko po ng administrasyon, di po ba, mga kababayan? Nakita niyo po ang ayuda po. At pag nagpunta po sila sa mga pinupuntahan po nilang lugar, ano po sinasabi ng mga politiko? 5,000 yan, di po ba? Lahat kayo magkakapera. 5,000, di po ba? Kaya po, ibang klase Ibalik tanaw po natin yung sinasabi po niya na ito po, gift giving. Di ba? Binalik lang po natin kasi masyado niya binanatan yung gift giving ng pamilya Duterte na sa panahon pa po yun, ito ng magulang niya po yata ginagawa ito, mga kababayan. Tingnan po natin. Yung mga ibang politiko. Impossible! Lahat kayo, mayuwi kayo ng 5,000 cash. You'll also receive a check worth 200,000 pesos. Ang gobyerno na ito, walang project. Saan ang pera namin? PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Nobos ni Romualdez kasi Romualdez, may tag 5,000 kayo ngayon. Kita ko sa CTV ko rin. So, kung walang... Kaya mga tamay, nakita niyo po yung nangyayari sa ating bansa. Lalo po, hindi po nakikita ito ng vlogger na hindi po yata nakikinabang. Di ba? Napakarami pong usapin lalo po sa kaperahan ng bansa. Pero nakatutok lang po sila sa lechon. Sana raw all, mga tama, yung lechon na kinain. Yung lechon na yon, kung kumain man, syempre, respeto dahil isang Vice President at isang dating Pangulong Duterte. Syempre, meron tayong tradisyon di ba? Sige, sila yung nasa hapagkainan. Ngayon, kung sila yung kumain at wala halos sumabay doon, sa tingin niyo po ba itatapon na yon? Yung lechon na yon? Di po ba? Kakainin din yon. Di po ba? Pagkatapos kumain ni Vice President yung lechon na yon, marami pang kakain doon. Lahat halos nung mga nahan doon ay makakain ng lechon na yon. Lahat po. Baka yung matitira nga nun gawin pa pong yung masarap, di ba? Yung lechon paksiw, di ba? Kaya itong vlogger na ito parang
Para ba ang pamahalaan natin sa bagong Pilipinas ay napakatipid? Napakatipid po. At talagang hindi po naglilitsyon ang bagong Pilipinas, yung kanyang ini-endorso yata. At napakatipid. Hindi uso-uso ang party at hindi uso po gumastos ang birthday na hindi bababa sa 100 milyon. Birthday pa lang. Napakatipid po kasi ng kanyang Kaya nga sinasabi nga natin, yung ano yung lumalabas sa bibig mo, mas matindi naman po yung bumabalik sa pagmumukha mo. 'Di ba? Yung balik. Sinisiraan mo ang isang katulad ng mga Duterte, pero yung inaangat mo naman, ang mas marami pong putik sa mukha. Napakarami pong ikasisira nito. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Ano ang sinasabi po nga ng mga Pilipino? Ang mga Pilipino ay gising na. Kahit anong paninira po, kahit anong paninira nila sa pamilya Duterte, at kahit anong paninira po nila sa partido, lalo po sa mga inendorso po ng dating Pangulong Duterte, ang mga Pilipino kasi hindi naman po bobo at tanga na eh. Hindi na po bobo at tanga ang mga Pilipino ngayon sa panahon natin ngayon. Lalo po ang mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW. Hindi po mga tanga yan. At ang bansa natin, ang mundo. Ang mundo po ngayon ay teknolohiya na. Technology na. Napakadali nang kumuha at makakita ng mga information. Lalo po ngayon, ang social media na po. Ang pinakamalakas po, lalo po sa ating bansa. Social media na po ang napakalakas. Itinatalo na po ang mainstream media ng social media. At talagang nakikita po ng mga Pilipino. Napakarami pong Pilipino na concern po sa bansa natin. Nakikita po ang nangyayari sa ating bansa at pinahayag po, pinalalabas po sa social media, mga katambay. Sa totoo, talagang sinusukan na po, halos. Lalo kung ang ating mga kababayan ay tinitingnan po natin at pinanonood din po natin yung ginagawa ng mga nagse-survey. Yung kalye survey pa nga lang, mga kababayan, yung kalye survey, makikita mo na rin yung damdamin ng mga Pilipino na hindi po nila nagugustuhan ang nangyayari sa ating bansa. Mga katambay. Lumagana po kasi lahat eh. Nagbalikan po lahat sa ating bansa. Di po ba? Lalong-lalo na yung droga. Nakapasok na naman. Tuni-tunilada po ang nakakapasok at hinahuhuli pa nga nila. Di po ba? At hindi na natin alam kung may nakakasuhan dyan. At ang laganap na korupsyon, krimen sa ating bansa. At yung laganap po na hindi pa rin natutuldukan. Yung mga smuggler. Ano na nangyari sa mga smuggler, mga katambay? Wala na yata nangyari dyan. Wala yata nahuling smuggler sa ating bansa. At wala rin pong tayong nakikita tinututukan po nila katulad ng war on drugs. Lumagana po ang mga addict na naman sa atin ngayon. Pati yata sa mga vlogger, marami po yata sa mga vlogger ngayon, mga gumagamit na rin yata ng droga. Sana magkaroon din po ng batas. At sana pag naupo po ang Vice President na Pangulo ng bansa, kung sakali man siya palarin, sana po talagang matupad yung plano ni Pulong, yung kanyang gustong isabatas na magkaroon na po talaga ng drug test sa mga politiko at isama na rin po lahat, kasama po ang mga vlogger. Kailangan po, pati po mga vlogger ay drug test na rin po, mga kababayan. Talaga para po malaman kung talagang itong mga vlogger, kasi mahirap din po kasi pwede kang mag-vlog na pwede kang batikusin mo ng batikusin ang mga lumalaban sa droga dahil una-una naagamit ka ng droga. At siyempre, mas mainam na rin po yun para nakikita po natin na pati po sa mga nagbablog ay hindi po gumagamit ng droga. Di po ba mga tambay? Dahil yan napapanahon na po yan kasi pumutok na po kasi issue na yan Dinagdag lang po natin. Pumutok na kasi yung issue na yan mismo sa Commander-in-Chief. Commander-in-Chief ay putok na putok at talaga hindi naman nila tinutuldukan yan at hindi naman nila po kinakasuhan yung nagpapakalat yan. Pwede naman nilang kasuhan yan, imbestigahan si Cathy Binag, pero hindi po nila ginagawa dahil bakit kaya? Kaya ang mga Pilipino nagtatanong, bakit hindi nyo gawan ng aksyon samantalang yung mga kumakalaban sa inyo, di umano, ay ginagawa nyo na aksyon. Yung gusto nyo pabagsakin,
Di ba? Yung mga gusto nilang pabagsakin yata ay ginagawa nila na aksyon. Sinisiraan nila. Bakit pagdating kay Cathy Binag ay hirap na hirap po silang imbestigahan at hirap na hirap po sila i-contempt. Kahit po sa Kongreso, i-contempt. Hirap na hirap. Hindi po nila pinagtutuunan ng pansin ang paninira. Halos sinisiraan po ang ating presidente na gumagamit po kasama ang First Lady daw. At marami pang mga politiko pati po sa Malacanang. Yan po ang sinasabi ni Cathy Binag. At meron po siyang hawak na 150 mahigit na USB na recorded, mga tambay, ang kanyang mga sinasabi na mga magpapatotoo sa kanyang mga pinasabog, mga kababayan. Kaya mga Pilipino, hindi po nawawala sa isip natin, tayong mga Pilipino, na may katotohanan ba? Dahil gobyerno ka, nasa iyo lahat ng kapangyarihan, nasa iyo lahat ng power, pero isang Cathy Binag lang at Jonathan Morales ay buong gobyerno mo shutdown, walang imik, bulag, bingi sa lahat ng sinabi ng Jonathan Morales at Cathy Binag. Nag-shutdown ang gobyerno natin. Ang commander-in-chief natin shutdown sa issue ng droga niya. Siya mismo. Kaya mga Pilipino, ano naisip ng mga Pilipino? Totoo. Totoo kaya, Mr. President, dahil takot ka magpa-drug test, lalo sa buhok. Di po ba? Kaya ang ginagamit na lang po ngayon, nakikita po natin, ginagamit na lang po. Ito po, katulad po sa social media, yung sinabi po ni Banat Bay na marami pong binabayaran na napakalaking halaga para lang po mapagtakpan ang totoong issue po ng pamahalaan, lalong-lalo po ang issue sa droga at issue sa korupsyon at issue po sa naglalabasan pa na matutuklasan pa ng mga Pilipino. Ito raw po ang ginagawa nilang attack dog para po mailis ang issue lalo po sa pamahalaan. At syempre po, lalo po sa issue yata ng droga. Gamit na gamit. Kaya po itong mga vlogger na ito ay talagang nagdiriwang po sila at nakikinabang yata. Ang mahirap po ay kung yan ay totoo man ang sinasabi ni Banat Bay, hindi naman po forever yan, mga kababayan. At napakahirap din po na ipinapakain mo sa pamilya mo ay galing din po sa, yung sinasabi ni Ted Pailon na dapat nang gawin po ang lira o logo o picture ng pera natin ay mga buhaya, mga tambay. Dahil napakarami ng buhaya daw sa ating bansa na talagang sobrang sakim sa pera ng bayan. Kaya kung ganito po, ipapakain natin sa pamilya natin galing sa ganito, sa marungis na pamamaraan, at paninira at kung ano-ano pa, gawa-gawang kwento, hindi naman forever yan, di po ba mga kababayan? Meron din na tinatawag na karma yan, di ba? Tingnan na lang po natin ang mga susunod na panahon o araw dahil malapit na po ang taon at hindi po natin alam dahil marami pong umuugong-ugong na sa ganitong nangyayari sa ating bansa dahil pati ang ating mga retired men in uniform ay hindi na rin po nagugustuhan ang ginagawa ng pamahalaan, lalo po sa kaperahan natin. Kaya hindi po natin alam kung ano pa ang mangyayari o ano ang mangyayari pa sa susunod na taon. Ito ba ay mananatili at kaya pa ba na tapusin ng pamahalaan natin ang 2028 o ang mga Pilipino na ang magsasaysay o ang mga Pilipino na ang magdidesisyon, mga katambay. Sa bagay, hintayin natin. Kung hindi man, meron pang halalan, mga kababayan. Nandiyan ang halalan eh. Diyan po natin makikita at diyan din po makikita nitong mga vlogger na ito at ng mga politiko na sinasabi po ni Manong Ted na napakarami na pong buhaya na politiko sa ating bansa. Diyan po nila ngayon mararanasan at matitikman po ang galit, ang sama ng loob ng mga Pilipino sa ginawa lang po nila na trabaho sa atin ng 3 taon o 6 na taon na mga senador, mga kababayan. Dito po, hindi naman po natin pinaniniwalaan ito eh. Kaya lang po natin na pag-uusapan, talagang marami po kasing mapapaniwala yung mga ganitong katulad po nitong mga vlogger na ito. Pag ito po ay
ay hindi mo sinagot at hindi mo itinama yung kanilang mga pinagsasabi sa kanilang vlog, maniniwala po rito lalo po yung mga hindi nagsusuri ng mga Pilipino, mga kababayan natin, dahil sinisiraan ang mga Duterte, lalo ang Vice President, na hindi mo man lang binibigyan ng logic, di po ba? Saka yung paninira nila, yung atake nila, talagang parang scripted kasi lahat mapapansin po kasi yan napapansin din natin yan, tayong mga Pilipino. Iisa ang galawan nila. Iisa po kasi galawan ng karamihan pong vlogger ngayon na bumabanat po sa mga Duterte. Talagang puro paninira, puro pagpapabagsak dahil kinatatakutan po kasi nila na makabalik talaga ang Duterte. Dahil hindi po nila mararanasan yan Sa totoo lang, pagka kasi ang Pangulo ay isang Duterte, hindi po nila mararanasan yan. Walang makakaranas yan nung sinasabi ni Banat Bay na kalahating milyon o mahigit pa ang bayaran dyan sa loob ng isang buwan. Never, hindi ginawa ng dating Pangulong Duterte yan. Pati ang media, hindi nakinabang yan sa pamahalaan nung panahon ni Pangulong Duterte, mga katambay. Alam po natin yan, nakita po natin yan. Kaya ngayon, masayang-masaya po yata ngayon lahat. Dahil po yata lahat ngayon, sa sinabi ni Banat Bay, ay nakikinabang po lahat, mga katambay. Hindi naman lahat. Meron naman pong malilinis na media, mga katambay. Meron naman po. Hindi naman po lahat. Yung sinasabi ni Ted, yung ang sinasamba at ang ginodiyos ay pera, yun, sila yon, mga kababayan. Ang pagka-ginodiyos mo na pera. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At muli po, thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po. At Happy New Year po muli, mga tambay. Happy New Year po sa ating lahat. At ingatan nawa po tayo araw-araw, mga kababayan. Sa muli, paalam, bye-bye.